bigyan ng kagalakan ang kanyang pinuno. Amen! Kaya sa umagang ito, isang pagkakataon, isang pribilehiyo na nabigyan natin ng kasiyahan ng ating pinuno sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsamba sa kanya at pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Hallelujah, hallelujah. Okay. Pastor, kawitin natin si first Kingdom of God. Okay, pag-hintay mo natin ang mga kasama natin mga sundalo na naghahanda pa. Kawitan natin ang Panginoon, huwag natin silangin ang oras. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa Matthew 6:33. Ito po ang aming pinanghawakan, pinaninindigan sa umagang ito, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan ay kayo, Panginoon Diyos. Nasa inyo lamang, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Kayo lang po ang aming Diyos, ang aming hinahangad, ang aming pinapangarap sa umaga nito, Panginoon, na aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay na aming kailangan sa araw-araw para kami mabuhay. Purihin ka, O Diyos.
pinakamainam namin pagsamba sa inyo sa umagang ito. Ito po ang aming buhay, Panginoon, para laban sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon Lord, ihanda niyo na ang aming puso, ang aming sarili, sa lahat ng iyong mga gagawin sa aming buhay sa araw na ito, sa maghapong ito. Upang sa ganun, Panginoon, kayo lang po ang mapurihan at maparangalan at ang kalooban namin ng inyong masunod. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin sa araw na ito, sa maghapong ito, sa aming mga buhay. Hallelujah! 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 Nandiyan na ba? Marami. Meron pa bang ano daw, soba? Sa kwarto? Hindi ko na bang okay. So, salamat sa ating Panginoon. Naniniwala po tayo na bago pa tayo makipaglaban sa oras na ito, sa magitan ng pagpupuri o pananampalataya ay tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Binigay na sa atin ang tagumpay. Kaya walang pwedeng makakahadlang o sino ang makakahadlang o anumang sitwasyon na makakahadlang sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay sa umaga nito. Hallelujah! So, binibigay na po natin sa ating MC. Isang magandang umaga at pinagpala sa ating lahat. Amen? Nandito na po ba ang lahat o iba nagpapaganda pa? Yun. So, bago po natin simulan ang ating devotion sa umagang ito, nais ko pong tayo po ay manalangin muli po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Salamat po sa umagang ito na muli niyo po kami ginising na may pagnanais na muli pong mapakinggan ng inyong banal na salita, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga blessing, lalo na po sa aming mga help, na kami po ay patuloy na malakas at patuloy at handang makinig po sa inyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang inyong banal na Espiritu ay maghari, lumubog sa aming lahat, sa bawat isa dito sa aming pinalalagyan, Panginoon. Panginoon, dalawang sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. So, tayo po ay magsimula na sa ating gawain sa umagang ito. At lahat po tayo ay ituon po ang ating presensya sa ating Panginoon. Nasa mas i-bless pa po tayo lahat. Amen. So, tinatawagan ko po ang ating opening prayer po. Andito na po ba si Sister Marita Enrique? Para po sa ating opening prayer. Kayo, buksan niyo sa Psalm 29. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Holy Spirit. I need your presence this morning. Teach us and lead us, Lord. Anoint my mouth and my lips to glorify your name, O God. Lord, in the name of Jesus, babasahin niyo po ang awit 29. Give unto the Lord, O you mighty names. Give unto the Lord the glory and the strength. Give unto the Lord the glory due to the name of worship. The Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splintered the cedars of Lebanon. He makes them also skip like a leaf, Lebanon and Syrian, like a young wild ox. The voice of the Lord divides the flames of fire. The voice of the Lord shake the wilderness. The Lord shake the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strip the forest bare. And in his temple everyone says, Glory, glory to God. The Lord sat enthroned at the flood, and the Lord sit as a king
Abba Father, we praise you, we glorify this morning, Panginoon. Lord, ikaw po ang dapat namin papurihan at pasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, Ama, na ang aming mga puso, isip at kaluluwa, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. I need your leading of the Holy Spirit right now, O Lord. Lord, maraming salamat sa promises mo, O Lord. We love you, we worship you, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw at pinagkatiwala mo sa amin, O Lord. Lord, salamat po sa divine protection, divine strength, divine knowledge that you give us to everyone. Lord, we praise your holy name, O God. Maraming salamat po in this place, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang ginagamit mo na kuryari in this place, O Lord. Lord, salamat po, Panginoon, na nagpapadala ka po, Panginoon, mga manggagawa, Panginoon, upang lalong matuto at malumalim ang aming kaalaman sa iyo, Lord. Lord, salamat po. Pagpalain mo po ang mga instrument, Panginoon, ang mga worship, mag-praise and worship sa iyo, Lord. Lord, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga makikinig, Panginoon. That's our spiritual ears to see your face to face. That's our spiritual ears to hear your sweet voice. Lord, that's our heart, mind, soul, and body. Lord, we thank you, we worship you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Marami pong salamat, Sister Marina. So, pinagpala po, napakabuti po ng ating Panginoon. No? Amen. Dahil ginagabayan mo tayo sa bawat araw, sa bawat sandali, sa bawat oras sa ating ginagawa. Ngayon naman po ay ating papurihan ng ating Panginoon at pinapangunahan po ito ni ating kapatid na Sister Julie po. At ang kanyang Yes, Lord. Thank you, Father God. Purihin ang Diyos. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. O Lord, purihin ka, O Diyos. Sabi ng Panginoon, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Panginoon, sabi mo po sa iyong mga salita, kakasamahin mo kami para papurihan ang Amang nasa langit. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2. Sinabi mo po yan, Panginoon, hindi mo kami kinahihiya na tawagin mga kapatid. At ika'y paparoon sa kapulungan at aawit na kasama ng mga kapatid. Kami po yung Panginoon na binili ng mahal na dugo mo, Panginoon. O God, at sabi mo po, ang iyong mga anak, Ama, ay kasama kong mapupuri. Pangako patuloy namin panghahawakan. Kaya naman, O Diyos, Panginoong Jesus, we acknowledge your very presence. Hayaan mo ang aming kaluluwa ay magpuri sa iyo. O kaluluwa ko, sambahin mo ang iyong Diyos. Itaas mo ang dakila niyang pangalan at papurihan mo siya sa umaga nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His
sa umagang ito. Upang bigyan pa kami ng pagkakataon, itaas ang pangalan mo. Upang bigyan pa kami ng pagkakataon, enjoyin muli ang aming mga kapatiran sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship mo, Diyos, na mararanasan namin sa buong maghapon. Hayaan mo ang aming buong kaluluwa ay maitaas ka, sambahin ka, Panginoon, o parangalan ka, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sino ang nagsasabing kasama natin ang Diyos ngayon? Amen. Sino ang nagsasabing kasama mo ang Diyos bukas? Meron ba dito nagsasabi na kasama niya ang Diyos magpakailanpaman? Hallelujah. Sige, awitin natin yun na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mamamagpa. Di ako mamamalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Wait lang po. Parang wala kayong kasama. Amen. O sige. Sige po. Lord, take 2 po. Papakita namin ngayon na sinasamahan mo kami. Kagaya ng sinabi namin. Sige. Kasama natin ang Diyos. Di ako mamamagpat. Di ako mapamalisa. Kasama natin ang Diyos.
pagsubok na naranasan na hindi kaya pagtagumpayan dahil sa ating Panginoong Jesus. Lord, naninervyos po ako. Hallelujah. Kay sarap awitan ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, kagaya ng pangako mo. Kahapon, marami kang pangako sa bawat isa sa amin. Maging kagabi, Panginoon. O Lord God, binigyan mo kami ng pangarap. Oh, Panginoon, hindi namin kaya ito mag-isa. Kaya naman, Panginoon, humihingi kami ng kapangyarihan mula sa iyo. Magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Hallelujah. More power, Lord God. More love, O Lord Jesus. More power. More love. More you in my life. Yes, Lord, more love. More love. Yes, sabihin mo sa Lord. More power. More of you, Jesus. More of you in my life. Sabihin mo, more love, Jesus. More love. More power. Yes, Lord. More of you in my life. Yes, Lord. More love, more power. More love. More power. More of you in my life. Hindi lamang po tayo umaawit. Hingin mo sa Lord. More love. More love. More power. Yes, Lord. More of you in my life. Yes, Lord. More love. More power. More love. More power. More of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind, all of my mind. And I will worship you with all of my strength. Yes, Lord, for you are my Lord.
Jesus, you're my Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus is my Lord. Oh, that Jesus is my Lord. Oh, that Jesus is my Lord. Oh, say it with your lips that Jesus is your Lord. Jesus is my Lord. That Jesus is my Lord. Yes, oh Jesus. Oh, Jesus, come and feel your love. Yes, oh Jesus, oh Jesus. Oh, Jesus, come and feel your love. Everybody say it, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Come and feel your love, Lord. Come and feel your love. Everybody, middle class, up the name of Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Come and feel your love. For the last time, we will shout the name Jesus, Jesus, come and feel your love. Jesus. Oh, Jesus. Come, Lord, and feel your love. Oh, Jesus, Jesus. Your love, come and feel your love, Lord. May we continue to hunger. May we continue to be thirsty for you, oh Jesus. Lord, thank you for opening up our heart. Lord, we welcome you in this beautiful morning, oh God. Continue to fill our hearts and our minds and continue to be in our lives, oh God. As you promised, as we promise in your word. Hallelujah. Thank you for the love. Thank you for the Spirit.
Thank you for your presence. And we will continue to love you even more because you have loved us first, oh God. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen. Oh, amen, amen, hallelujah. Napakasarap umawit ko po. Sobra po natin nabibigyan ng kagalakan ng ating Panginoon dahil tayo po ay nagpuri sa Kanya ng may pasasalamat. At kailanman, katulad ko po, katulad ko po, hindi na po ako matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen! Ilang bundok man ang aking tatawirin pa at maging kayo, lagi natin kasama ang Diyos. Lumubog man ako noon sa mga ilog na aking dinaanan, pero itinaas niya ako. Dahil tayo ng ating Panginoon. Amen! Amen! At minsan pa, ang ating Panginoon Diyos ay hindi tayo iiwan kailanman. Kaya tayo lahat ay nagliliwanag at naglilinig sa kagandahan, kagwapuhan dahil sa pag-ibig ng Lord sa atin. Amen! Amen. At ngayon naman po ay dumako tayo sa ating mensahe po mula sa ating Panginoong Hesus na pangungunahan po ng ating pastora na si Pastora Lolita lang. Hindi ko siya kilala. So, yun po. I'm sorry, yun po. So, purihin pa, Lord. Thank you. Salamat po, and a pleasant good morning to every one of us this day. Salamat po sa napakagandang, napakatamis na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. So, marino po ang apelyido ko kasi taga-Pangasinan yung pangasawa ko, pero Igurot, I tribe of Kantanaay, then Ilocano dito sa Pangasinan. Ako naman po ay tribe ng Ifugao. Pero sa paglilingkod po namin sa Panginoon ay napalpad po kami ng Isabela. At doon po kami nag-stay hanggang ngayon, mula po nung nag-asawa kami. So hanggang ngayon, kabutihan po ng Panginoon talagang nag-uumapaw sa buhay po namin. So, let's pray at ipagpasalamat po natin ang Word of God. Thank you, Jesus, for your word this morning to us. Just speak to every one of us sa pamamagitan po ng aking pag-share o pagbasa ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. Narito po, Panginoon, ang bawat isa mga lingkod mo, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat tunay po na ikaw ang tumawag sa bawat isa sa amin at ginagamit mo po, Panginoon, ang bawat isa para sa iyong glory kay kalwalhatian, Panginoon. So, salamat sa pag-speak mo muli sa aming buhay sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita po ng Panginoon na ating dadalhin sa puso po natin, bagamat ito po ay wedding memory verse po natin, halos lahat po ay alam natin. Kagabi ay nabasa din po ang Jeremiah 33 verse 3. Ito po ang aking babasahin. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ito po ang salita ng Panginoon. Dadalhin ko po tayo sa tatlong letrang C sa word ng English. Triple C po ang aking i-share mula po dito sa verse 3 ng Jeremiah 33. Sa salita po ng call unto me. Kung tayo ay tatawag sa ating Panginoon, ito po ay sa letrang C, connection po. Connection natin sa Panginoon. Kung wala po tayong connection sa Panginoon, kahit ano pong gawin ng isang taong tatawag sa Diyos, kung wala siyang tunay at talagang intimate na relationship sa ating Diyos, ay kailanman hindi niya matatanggap ang mga katugunan mula sa ating Panginoon. Kaya yung connection po natin sa Diyos ay
ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Diyos na buhay na tumawag sa atin. Kaya patuloy pa yung connection natin, laging nakakonect, yung laging intimate, yung laging nasa presensya ng Panginoon, laging nasa Panginoon po tayo. Amen? Sapagkat ito naman po talaga ay tayo ay para sa Panginoon. Amen? Tinawag tayo para sa Panginoon, para sa tayo ay patuloy na gumawa sa mga pinagagawa ng Panginoon sa atin. So yun po yung letter C na isa na connection. Mahalaga po yung connection ng isang tao, isang mananampalataya, isang lingkod ng Diyos. Kung minsan po, anong nanghihiwalay o pag naghihiwalay sa connection natin sa Panginoon, kung minsan yung disobedience po. Yun yung, kaya kahit ang isang naglilingkod sa Panginoon, kung siya ay di-disobey, siya ay sumuway sa kagustuhan ng Diyos, kailanman po ay kahit siya ay manalangin, madidili o hindi ibibigay ng Panginoon yung katugunan ng kanyang panalangin. Kasi siya ay sumusuway sa Panginoon. So yung connection natin sa Diyos, titingnan mo, kailangan ka na laging i-check po natin kung talagang yung connections natin sa Panginoon ay wala po yung pagsusuway sa mga kaloob pinagagawa sa atin ng Diyos. Kung ikaw talaga ay tinawag na maglingkod sa Diyos, huwag mong suwayin yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At ito po ay marami po akong karanasan sa paglilingkod sa Diyos mula po nung ako'y kabataan din, natulad ng mga nag-aaral dito sa mga Bible School. Sapagkat nung mag-graduate na po ako ng high school, doon ko po na-receive yung talagang tawag ng Panginoon sa akin. Hindi ko po maunawaan yung buhay ko noon kung bakit ako umiiyak. Kasi minsan po nung galing ako ng school namin, umuwi po ako para humingi kasi ilang araw na lang po ay graduation po namin. Pero umuwi po ako kasi kailangan pagbayad ng yung gown, yung isusuot sa graduation. Toga. Pero nung umuwi po ako, wala yung mga magulang ko sa bahay namin. Ako po yung panganay sa kapatid, 9 po kami lahat. Ako yung panganay. Tapos bigla pong umupo ako sa bahay doon sa labas. Bigla pong humangin ng malakas. Tapos nagsilaglag yung mga dahon ng mga kahoy. Tapos nung nakita ko po yung nagsilaglag ng mga dahon, doon ko pa na-receive yung still small voice na sabi doon, nabasa ko doon sa lecture natin, yung still small voice ng Panginoon. Nasabi nung tinig na look at the fields, they are ripe and ready for harvest. Who will go for the harvest? Yun po yung word na napakinggan ko. Bigla po akong umiyak. Na parang nakita ko yung mga palay na talagang ready for harvest. Yun po yung nakita ko. Hindi ko po maunawaan yun. Vision pala yun. Na pinakita po sa akin ng Diyos yung ready for harvest. Yung palay na kailangan mga tao na mag-harvest. Doon po kasi sa amin, hindi po uso noon yung maggagapas. Ano ba pagtawag doon? Pero sa amin po, ani. Kasi 6 months po yung palay bago mo aanihin. Yun yung noon. Pero ngayon, 3 months na lang. Pero yun po yung talagang dapat tunay na palay na hindi na-isprehan. Hinahanap po nila ngayon pero wala na. 3 months na lang. Uso po doon sa amin. Kaya yun po yung nakita ko na ready for harvest and who will go for the harvest. Yun po, parang ako yung sinasabi ng Panginoon, punta ka, mag-ani, kasi ready na. Kasi, tapos yun, challenge mo sa akin na nung may challenge po na may open
Bible training. Kaya dito po ako sa Marikina, under Christ to the Orient Missions. At nakilala ko si Pastor Luis, na doon kami din galing sa isang ministry na halos mission po yung kanilang doon po ako hinubog ng Diyos at hanggang ngayon nagpapatuloy po sa paglilingkod sa Panginoon. Sa connection po, ito po ay kailangan po yung ating pagsunod sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, sa calling, sa pagtawag ng Diyos sa atin. Huwag po tayong sumuway at huwag po tayong humiwalay sa kalooban ng Diyos. Isa pong letra C ay correction po. Correction in the sense na ito po yung mga pag-testing or pagdidisiplina ng Panginoon. Di ba? Pag ang isang Kristiyano ay di ba doon sa Hebrew chapter 12 verses 5 to 8, yung sabi doon na ang anak ng Diyos na kanyang minamahal ay dinidisiplina. So yung correction po dito, simbolo po yung mga test, training, shaping of God for us, molding of God for us. Kasi bago ang isang bagay na karapat dapat at magandang tignan, halimbawa po ang palpit na ito, di ba bago siya maging palpit, dumaan siya sa mga may naragani dito, may talagang pinorma para maganda po yung magandang tignan. Ang Panginoon po ay gusto niyang tayo ay kaaya-aya sa kanyang harapan. Kaya kung meron man hindi kaaya-aya sa buhay natin, yun po yung kailangan matanggal. Kaya doon po yung kailangan dumaan po tayo sa training. Kaya yung salamat sa Panginoon kasi dumaan ako sa training bago ako ngayon. Pasalamat po sa Diyos sa pinagdaanan kong training sa paglilingkod sa Diyos. Noong nasa training talaga kami, talagang pati yung tiyan mo matitrain kasi magpapasting ka. Pati yung suot mo, kailangan hindi matrain ka magsuot ng hindi yung suot ng mundo na yung makikita hanggang dito. Kailangan magsuot kami ng hanggang below the knee. Yun po yung training na pinanggalingan ko. Yun po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil salamat sa Diyos, nagtagumpay po yung kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Pasalamat ko po sa Panginoon yung mga training na pinagdaanan. Maging habang tuloy po yung ating paglilingkod, habang buhay tayo at naglilingkod sa Diyos, kasama natin may mga pagsubok sa buhay. Amen. So kung minsan yan po yung correction ng Diyos, kung minsan sa atin na para talagang patunayan kung talagang tunay yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen? So, marami pong siguro naunawaan nyo naman po yung word na correction ng Panginoon sa atin. God's way, may paraan po ang Panginoon na tayo'y sineshape or hinuhubog, minomold para sa kagamit-gamit. Tayo'y kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? And then the last is the collection. Pagkatapos po ng correction, ang mangyayari po ay collection. Ibig sabihin, ito po yung nag-uumapaw na mga pagpapala ng Diyos. Nagko-collect po tayo ng mga biyaya ng Panginoon. Yung siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos. At ito po yung masayang isang joyous part of our life and our journey sa paglilingkod sa Panginoon is nag-e-enjoy po tayo ng mga blessings ng Diyos. Hallelujah. Ito po ay isang amazing na nakikita ko mula nung hindi ko po alam na kaya kung hindi ako naglingkod sa Diyos, malamang hindi po ako nakarating dito. At malamang hindi ko po kayo nakilala. Pastor Vic, Pastora
sabi ko, kasi karamihan po, nung young people pa lang ako, doon sa praise and worship talaga, hindi ko po, doon po ako, tiniliw, ni ako Diyos. Doon po ako tinawag ng Diyos yung pagpapaawit. Naging active po ako sa church ng young people. Ako talaga naman talagang nabigay yung nung young people ako. Kaya pala sabi ko, siguro mula noon, siguro ako tinawag ng Diyos para hindi magpatuloy sa pag-aaral. Kasi sabi ko, kaya ngayon ko na-realize na ano kaya kung nagtuloy ako sa college? O ano kaya kung baka hindi ko nararanasan yung mga nararanasan ko ngayon na it is enjoying serving God, bagamat hindi madali. Maraming problema. Kasi nung nag-asawa po kami, di ba yung asawa ko pastor din po, kasama namin, magkasama kami sa ministry. Doon po kami pinagtagpo ng Panginoon. And then, masarap po sa maglingkod ng dalawa, yung magkasama. Kaya ni-encourage ko yung mga pastors na single pa. Sabi ko, kung manalangin kayo, yung naglilingkod sa Panginoon. Para hindi sa gabal sa paglilingkod. Yun po yung dinesire ng puso ko. Kaya age of 30 po, yun yung dinesire ko nung naglingkod ako sa Panginoon, age of 17. Pero may dinesire po ako pag age ng 30, mag-aasawa na po ako, pero pastor, sabi ko. Yun po, talagang tinugon ng Panginoon yung dinesire ko at dinalangin ko sa Panginoon. Kaya po, yung collection dito, talagang nakita ko yung mga pagpapala ng Panginoon at pinagpala po kami ng Diyos ng tatlong, sabi ko, matatalino at talented na mga anak dahil nakita po namin sa mga anak po namin, hindi naman sila huli doon sa school. Yung nabasa ko kagabi doon sa the Lord, hindi po tayo yung ipos, we are not the tail, but we are the head. Amen. So yun po yung nakita ko, kaya yung mga anak po namin, may talent. Yung bunso ko po ay second year college na po siya ng computer engineering. At yung pangalawa ko, lalaki, dalawa pong babae, panganay at saka bunso. Fourth year college na po siya ng geodetic engineering. And then yung panganay po, 26 years old, graduate na po siya ng accountancy. Nagtatrabaho po siya kumpanya ng Australia. So, next month po ay makakapunta siya sa Australia. Makabatik iso na iti Australia na. Yan po yung sabi ko na kung ano kaya kung nagtuloy ako sa pag-aaral, hindi ko alam nung pastor ang mapangasawa ko. Pero yung pag-obey po sa pagtawag ng Diyos, yun po yung nag-enjoy po kami sa mga blessings ng Diyos. Noon maliliit po yung mga anak po namin, yung destino po namin is masasabi kong mula nung pinayoneer ng asawa ko hanggang sa na-establish, dumami mga member. Dumating yung point na katulad na yung bunso ko maliit pa, transfer po kami sa destino. Sa isang parang kasi kami yung talagang baguhan po kasi yung mga kasama namin. Kaya kami yung inaasahan na mag-restore ng isang church na dying church na split po yung isang church po namin. Kaya kailangan yung matured na pastor ang ipupunta doon kasi yung pagbagong pastor na labas sa Bible School baka maupay o baka ma-discourage. Kaya kailangan na kami. So, sacrifice po yun. Kailangan na kami yung pupunta. So, iwanan namin yung established church na pero sabi ko sa asawa ko, alangan naman na lahat ng anak natin ay ipunta natin doon. Saan po tayo titira doon? Kasi doon po sa church na established na mula nung nag-asawa kami, biniyayaan po kami ng Panginoon na magkaroon ng sariling bahay. Sabi ko, alangan na bagkaten, kukunin itong mga
kami ng college, ng kolehiyong anak, na walang, di ba ang pastor ko, wala tayong sweldo, pero sinasweldohan po tayo ng Diyos. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga blessings ng Diyos sa atin. So yun yung result na connection natin sa Diyos at sa kayong pagsunod sa kanyang kalooban. At salamat sa Diyos, nagtagumpay po ang mga gawain ng Panginoon doon po sa Ngayon po, kaya si Ninang Stella po, sila po yung nagpastor doon sa yung asawa niya. Nung iniwan namin, lumipat kami sa isang church, doon po kami at sila po ang sumalo doon sa church na. Pero ngayon po, nag-reshuffle ulit. This year lang, pinalik kami doon sa pinanggalingan po namin. At sabi ko na ito yung panahon siguro na para din patunayan kay Pastor Romy na talagang tinawag siya kahit saan siya ipupunta or dadalhin, maglilingkod at maglilingkod sa Diyos. Amen? So, ito po yung salita ng Panginoon sa umagang ito. Yung great and mighty things which you do not know, kung tayo susunod sa paglingkod natin sa Panginoon, yun po ang mararanasan natin na ipapakita ng Diyos sa atin yung mga bagay-bagay na hindi pa natin nalalaman. Gagawin na lang po natin ay patuloy po tayong tapat, maging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Huwag po na mag-sway, huwag po natin swayin ang mga kalooban ng Diyos sa atin. So ang huling verse na ating pong babasahin, doon po sa Revelation chapter 2, verse 10, sa huling sentence na sabi, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. That is the word of God for us this day. Kailangan patuloy po tayong manatili, stay faithful to the Lord till the end of our life. God bless us all and to God be the glory. Nakakalimutan po sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napagpala po ang lahat sa napakagandang mensahe po ng ating Pastora Lolita. No? Alam niyo po yung triple C na nabanggit niya, ang pinaka-favorite ko po doon yung connection. Yes, connection. Kasi po ako nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ngunit yung connection ko ay wala doon. Para lang po yung mag-asawa. Example ko na rin po sa buhay ko, may share ko lang. Ako po ay may karelasyon. Ngunit ang connection ay wala doon. Kaya ano pong nangyari? Hiwalay po ngayon. So, napakahalaga po talaga ng connection, no? Hindi lang po relasyon dapat ang mayroon tayo sa Panginoon. And na-bless po ako ng sobra. Thank you po. Calling to me why I'm here to in front of you. Tinawag po ako ng Panginoon na dito ka dapat dahil tayo ay mga sanga niya, na mahal niya tayo at ayaw po ng Panginoon na siya yung ating ugat na mawala ang kanyang mga sanga dahil tayo po ay mamamatay. At salamat sa Diyos talaga po, no? Dahil yung aking relasyon sa Kanya, ibinalik niya po at nagkaroon ako ng koneksyon. Kaya ito po ako ngayon, yung aking madilim na nakaraan ay nagdiliwanag na po ngayon. So, purihin po ang Panginoon, no? Napakaganda po ng ating napakinggan na mensahe po mula kay Pastora Lolita at talaga po bilang ako po ay tatanim po sa puso ko yung triple C na yun. Dinidisiplina ako noon at ngayon po ay nagkaroon ako ng kondisyon dahil sa pag-calling niya po sa akin. That's why I'm here now. Praise God, po rin po ang Panginoon. Maraming salamat. Ngayon naman po ay nagdako po tayo sa ating offering na pangungunahan po ni Sister Estela po. Asan po yung ating maraming salamat po. Sige. Hindi maganda yung boses ko ng pagkanta, pero kakanta ako ngayon para sa Panginoon. Ang dinggin natin yung mensahe ng kanta, ang pagpupuri ay para sa Panginoon. Hallelujah.
Randy. Tara na po. Ano po? Kapain na lang, kapain. When I understand it's hard to walk with your head hanging down. Amen. Hallelujah. Struggles in your life, you want to sit down. When I understand the load you bear, and sometimes you want to give up, but I want to say don't stop, just keep the faith alive. Just keep the faith alive. Keep love burning in your heart. Sometimes trials come to teach us. Temptation come to taste us. If we are true to keep the faith alive. Amen. Hallelujah. If you never feel the pain, how would you know it? If you never feel the sadness, would you love it? If life is perfect, would you serve me in your heart? Just keep the faith alive. Hallelujah. Just keep the faith alive. Keep love burning in your heart. Sometimes trials come to teach us. Temptation come to taste us. If we are true to keep the faith alive. Amen. If we are true to keep the faith alive. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na binahagi ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa bagong umaga, bagong buhay na ibinigay ninyo sa amin ngayon. At patuloy, O Lord, na kayo po ang panguna sa bawat isa sa amin. Lord, nandito po yung mga pasasalamat namin at offering ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin na i-bless po ninyo para sa ikalalawak ng inyong mga salita. Lord God, i-bless po ninyo ang bawat isa na nagbigay at patuloy po ninyo na i-bless ang kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Estela po, sa ating pong pagbibigay ng isang napakagandang awitin. Napaka-humble niyo po. Sabi niyo, hindi kagandahan yung boses, pero sobra pong nag-bless ako, parang medyo na-edit ako eh. Mahilig po kasi ako kumanta, pero yung kanta po, walang hilig sa akin. Yun yung naging problema ko. So ngayon naman po ay ibigay ko po ang microphone mo, pero announcement po ng prayer, announcement ni Pastor Vic po. So, sa oras naman ito ay pagkakataon na may dulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan dahil sa pamamagitan ng ating pananalangin ay kinukulit tayo ng Panginoon. Nakita ko doon sa mensahe ngayong umaga, ito ay may kaugnayan din yung sinabi sa akin doon na nakita na maraming cross. Marami daw cross.
Pero ano bang sinisimbolo ng cross, di ba? Hindi lang kaligtasan, hindi lang tagumpay, mayroon ding paghihirap. Di ba magbuhat yung mga cross, di ba? Hirap ang magbuhat, nakita ninyo pag mahal na araw. Di ba yung mga, nagpapahinga sila? Mga babae, ang mahirap ha, nagbubuhat na walang chinilas. Di ba? Hirap, pero tandaan ko natin na bago tayo patanggap, magkulik ng mga tagumpay, mga kapalan, talaga may koneksyon. Siyempre una, koneksyon. Kaya pagkakataon natin na meron tayong koneksyon sa Panginoon dahil habang tayo nakakunik, malayan ang matanggap ang mga biyaya. Kaya sa oras na ito, alam ko ninyo, mayroon din akong nasagap na balita kahapon na kaya pala ganito, di ba? Ang dami mga Koreano ang pupunta dito. Kasi mula pa ng January, sa Caloocan din eh. Doon naman sa Caloocan, sa ibang mga halagang 300 na grocery na pamigay din nila. Ibang mga church din ang pupunta. Ginaganap sa isang covered court, yung crusade. Pag pumunta ka doon, pag uwi mo ay mayroon mong talagang 300 na grocery, pero nag-taste ka na upo ng 4 hanggang 5 oras. Ganun yun. Kaya pala, lagi sila nagpunta rito kasi nakikita nila na alam nila na Pilipinas ang susunod na magkaroon ng Great Revival. Kaya tanim sila ng tanim sa ating bansa. Tanim sila ng tanim sa mga Pilipino. Salamat din dahil isa rin tayo na taniman nila sa spiritual, di ba? Spiritual at ano na rin yun? Hindi lang pala spiritual. Ano na rin na pagpapala rin yun dahil, di ba, bigas, di ba? O kahit paano. So, kung maliit kayong pamilya, di dalawang saing na yun, di ba? Kung marami, di isang saing, gano'n na. Di ba? Kaya tatanim sila gano'n dahil talagang alam nila na ang susunod talaga na mamunga ng sagana yung malaking puno ay nasa ating bansa o ang ating bansang Pilipinas. Kaya naniniwala po ako, tayo na dito rin sa Module Class ay makita natin yung pag-aani para sa ating bansa dahil sa rin na nanalangin ay makikita din natin sa ating mga mata, mararanasan po natin yung mga koleksyon na bunga ng ating mga panalangin. Amen. Basta, di ba, karamihan ng kasabihan, narinig ko, huwag lang daw hihinto. Huwag lang daw ma-discourage. Dahil, totoo naman, nandiyan na ang pagpapala, abutin mo na lang. Pero kung huminto ka naman, hindi mo maabot. Di ba? Kaya, ganun lang. At alam ko, lahat tayo dito ay tinawag ng Panginoon para magpatuloy. Hindi ano ba yung tawag doon? Hindi maligaw. Kaya sa oras na ito, kami natin ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Huwag tayong tumingin kahit ganito man mga nangyayari. Pero walang makahadlang sa magaganap na revival sa ating bansa. Kahit ganito man mga leader, mga nangyayari na mayroong hindi pagkakaunawaan, hindi yung maging hadlang para mahadlangan yung sinabi ng Panginoon sa ating bansa. Patuloy din natin na ipanalangin ang ating pag-uwi na mamaya. Uwi na tayo mamaya na. At ay, hindi pala ini-announce yung next module? Meron ba? Meron ba? Next month? Wala. Pero yung exam natin, 15, 16, and 29. Uy, Sa loob. sabay? Ay. Hindi, nasa page ng Whitestone, WPS. Eh, nababago naman yun, di ba? Okay. Sige, mamaya na lang yan. Manalangin po tayo. Patuloy din natin ipanalangin ang ating pamilya. Dahil yun nga, hindi nyo ba napapansin? Talagang pamilya, tinitira talaga ng kaaway ngayon. Kaya kailangan po natin na maging matatag. Ayun.
pamilya, ang ating mga anak, at ganoon din ang gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. At bahala na po kayo kung ano pa ang nais ninyo ang ipanalangin sa ating Panginoon. Kaya huwag lang natin sayangin ang pagkakataong ito. Hallelujah. Bakit tayo? Ng isang awit. Tapos, paano mo, Pastor Nico? Yung mga magandang, Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin yung we will serve the Lord even the trials come. Kasi yun yung natawag sa mensahe sa umaga nito. We will serve the Lord even the trials come. We will serve the Lord. Okay. Ang magaling naman Pastor Andy. Yung gitara ang susunod sa awit. Yung awit, pag ang awit ang susunod sa gitara, sintonado. Pero pag ang gitara ang susunod sa awit, maganda ko yun. Okay? Tayo po ay awitin po natin ito ng buong puso. Ang awit na ito, sama-sama nating panalangin. We will serve the Lord. Every trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. For we are the chosen generation. We are the child of God. We will serve. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Yes, kaya natin yung Rolling Stones. Sabay tayo manalangin. 1, 2, 3, go! Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus! Hallelujah! 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 Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Sa amin, na iyong mga anak, Panginoon, sa lugar ito, ay binigyan niyo kami muli ng pagkakataon at pribilehiyo na kami sama-sama sa langit. Pinulong ito sa inyo, Panginoon, Pilipinas, Panginoon, ay lubos niya pagkamalay, Panginoon, at pagkakataon
pwedeng ang pag-uwi, mamayang hapon, Panginoon. Lord, kung paano kami nakarating dito, ingatan niyo kami nakarating dito. Salamat po, Panginoon Diyos. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan, salamat sa kapayapaan, katagumpayan, at mga pagpapala sa araw na ito. Pinagkilala namin na tunay ka ng lahat ng mga ito. Salamat sa iyo. And Lord, sa oras na ito, kami nagtitiglara pala sa aming mga buhay. Blessing, spiritual blessing, material blessing, financial blessing. Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin, tayo sa iyong kaloob. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, O Diyos. At ang lahat-lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat. So ngayon, dala ko tayo sa announcement bago mag-closing prayer. So, ano lang, paalala lang. Kasi karamihan, pag last day, di ba, may nagbabantay doon sa unahan. Sinusulat yung mga nalilit. Di ba? Kasi kinakaltasan ng pagsahi. Huwag naman natin hayaan na dahil sa ating pagkalit yung mga kaltasan na nating pamasahe, katulad yung mga nakaraan, yung mga nakaltasan, yung mga pamasahe. Simula natin ngayon ay hindi alas 9. Di ba? Saan yung tumingin? Alas 8, di ba? 7:40 ba yung simula na magpapawit? 7:40, magpapawit na. Kaya bago mag-8, kailangan nandun na po tayo. At ganoon din ang hapon sa bagay. Wala namang tulugan na kasi pagkatapos ng lunch ay meron pa tayong 1 to 2 na isang session. Kaya 1 to 2, tapos pagkatapos nun, exam, kuha ng pamasahe, tapos sabihan na. Sa mga baguhan, huwag kayong mag-alala sa exam. Napakadali po ang exam. Napakadali ang tanong. Napakadali ang tanong. Ang mahirap lang ang sagot. Kaya, ang pagtunan ninyo, yung tanong, dahil yun ang madali. Hindi yung sagot. Okay? At, ganun din, sabi ko nga, kinausap ko rin yung pastor ko yung dito na wala muna tayong maitulong sa mga estudyante ngayon dahil siyempre wala naman tayong yung piring natin ng 2 gabi, napunta naman doon. Kaya sabi ko sa next na kami magbigay ng tulong. Hallelujah. At ganun din, mag-assign tayo din ng tama yun, hindi na lang naisipan dito sa Randy. Next ay mag-assign tayo, pero nung na-assign na taga-check up sa mga gripo, kung may naibukas, sa mga kwarto ninyong mga babae, mga lalaki, kung may nakabukas pa mga ilaw, kaya electric fan. Pero, paalala, Sir Bibi, susunod ay hayaan mo na lang na kami magbukas ng mabuti na lang, gumising na yung kasi sa mga lalaki, may hindi nakakatulog pag hindi nakaka-brief. Kaya kailangan naka-brief lang pag makatulog. Ang mga lalaki. Meron din mga lalaki na
matulog pag may break. Diba? Eh kung binuksan mo ang ilaw ni, nakita mo na karamihan ng mga madaling araw, nakatayo yung mga lalaki. Kaya huwag mo nang ulitin na yung gano'n. Pag dito kami matulog. Pero pag doon, ang mga lalaki, okay lang. Yung mga ganong ano eh. Pag magulat ka, pagbukas mo ng ilaw eh. Marami kang makita na himala. Kaya, huwag na lang, ulitin na yun. Kami na lang magbubukas sa mga, mga lalaki. Pag dito kami natutulog, pero pag doon, lang, So, yan lang, paalala lang ko yun. Hallelujah. At ganoon din, pagkatapos nito, di ba yung siya ng mga babae nilinis na, di ba? Nilinis na, sa lalaki nila. Pastor Ronnie at saka si Jimwin, buwas lang. At saka dito, yung mga naka-assign. Tulungan na lang, mga 5 minutes. Bago wala pang mainit na tubig eh. Kanina kaya nangangatiyang na lang muna ito dahil punta ako daw, wala nang mainit na tubig. Okay, so yun lang po. Kaya susunod, yung mga tatayo naman ay bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga tinulungan po natin ng mga estudyante na pagtapos na. Amen? Kaya naman ang bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tatayo din sa susunod na next module kung hindi pa darating ang Panginoon. Pero kung darating, hindi ko sila tatayo sa namin. Sige, mamit tayo sa rande bago mag-closing prayer. Amitin natin yung katapatan mo, Diyos. Di ba alam niyo yung mamit na yun? Sadyang kay buti ng Panginoon. Dakilang katapatan. Sa diyan
Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat sa oras na ito, Panginoon, dahil ikaw po ang nagbigay katagumpayan sa aming gawain sa araw na ito, mula pa kanina, Panginoon, sa ating pag-isip, ikaw na po nagbigay sa amin ng kalakasan. At hanggang ngayon, Panginoon, ikaw po nagbigay sa amin ng katagumpayan. Lord, salamat dahil ikaw na po, Panginoon, ang aming lakas, ang aming tagumpay. Salamat, Panginoon, at sa aming pag-uwi, mamaya, ikaw po ang mamuna sa amin. Binigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon, at ganoon din po sa aming mga pag-uwi. At Panginoon, mamaya, sa aming pagbiyahe, ikaw po ang mamuna sa amin. Uwi kami, makarating po kami sa aming pinanggalingan, mga lugar na safe and sound, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan sa oras na ito at magbibigay kalakasan muli sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at ito po ang aming pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Habang inaawit natin ang katapatan ng Panginoon, ang pakiramdam ko'y para akong umaangat na wala naman tinatapakan dahil sa katapatan ng Diyos at dahil sa ganda ng busis. Amen. Naalala ko tuloy si Pilita Corrales. Patay na ba yun? Patay na yun? Patay naman? Hallelujah. Wow. Mabuti. Buhay mo, Sister Judith, na para sa alaala natin kay Pilita Corrales. Okay? Sigaw po natin ang tagumpay para sa ating buhay at sa maghapong ito. Tatlong palakpak, tatlong badyak, sigaw natin tagumpay sa pangalan ni Jesus. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Tagumpay! Amen. God bless us all. God bless.